Hindi ko alam kung bakit kami nakarating sa impyernong buhay na ito. Sa mga sandaling ito, ang buhay ay tila isang masalimuot na laro ng kapalaran. Ang bawat tunog ng mga baril ay nagdadala ng takot at pangamba na parang nasa likod ako ng mga anino ng kamatayan. I know that the ISIS are merciless and they are looking for Christians to kill. Habang kami nagdarasal, bigla na lang silang pumasok. Ang mga baril nila ay nakatutok sa amin at wala kami magawa kundi sumunod. Sana pangalagaan sila, sana maibalik sila ng buhay. Sa loob ng isang silid, pinilit kaming gumawa ng mga bomba. Sa ilalim ng banta ng karahasan, sinabi nilang kung hindi kami susunod ay may mangyayari sa aming masama. Ka? Bakit ayaw mo sumunod, ha? Ayoko! Bakit ka? Ang mga alaala ng aking pamilya at bayan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nawawalan ng pag-asa. Umaasa ako na sana umuwi siya. Lahat kami umaasa na umuwi. Kaya sinasabi ng pamilya ko, baliw na raw ako. Sabi ko, uuwi yung asawa ko. Narinig ko ang tunog ng mga sundalo sa labas. Ito na ang aming pagkakataon. Sa takot at pag-asa, tumakbo kami palayo mula sa impyernong ito. Ang mga sundalong naroroon, ang aming mga tagapagligtas. Iwan mo na ako dito, ako nang bahala. Buli mo yun! Wag! Tatakas ka pa! Tatakas ka pa, ha? Kaya mo ngayon? Go, hanapin natin! Police! Huwag kang kikilos! Police! Shots fired! Ayos ka na ba? Lockdown 214, request backup. Kailangan namin ng medic ngayon na ASAP. Roger. Ngayon, ako'y ligtas na. Pero ano nga ba ang halaga ng kalayaan kung ang aking tahanan ay gumuho na? Ang Marawi na aking minamahal ay wala nang natira kundi alikabok at alaala. Sino ba na ang tatakbuhan ko, sir? Wala akong tatay, wala akong magulang na tatakbuhan ko, wala akong kapatid. Yun lang. Sabi ko sa mga anak ko, kumayod na lang kung ano man yung pwede natin ikabuhay. 3,000 Marawi siege victims still left without homes nearly 6 years after the 5-month-long armed conflict ended. They're now appealing to the government to fulfill its promise to rehabilitate the war-torn city. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa akong muling mabubuo ang aming bayan. Dapat nating ipaglaban ang ating karapatan sa kapayapaan at pagkakaisa. Kung patayin ako, kaya ko. Pero kung bigyan lang ng severe punishment, yun ang hindi ko kaya. Sana i-address ng gobyerno yung obvious na government neglect sa ARMM area.